wala silang magagawa. Tulad ko, alam ko ang kanilang damdamin dahil 40 years ako sa armed forces. 40 anyos nasa armed forces ako. So alam ko ang nasa forces, nasa isip nila at nasa puso. Mga kaibigan, ulitin ko, sa Friday, hindi na ako magsasalita. Tapos ng lapat. People's Initiative. Ano yung batas na yun? Republic Act 67-35. Ayon sa batas, pag ayaw na natin sa gobyerno, gagamitin na natin ang batas na 67-35. Yun ang batas na sinusunod natin. Inatasan tayo ng batas. Pag ayaw na natin gusto sa gobyerno, papalitan natin ang namumuno sa lahat ng kaisa ng gobyerno na korap! Mabuhay ang Philippine National Police! Mabuhay! Mabuhay ang Philippine National Police! Mabuhay! Mabuhay ang Philippine National Police! Mabuhay ang security natin! Mabuhay ang security guard ng Robinson! Mabuhay ang MMDA! Mabuhay! Mabuhay ang MMDA! Mabuhay! Mabuhay ang Pilipino! Mamatay na si Marcos! Bahala kayo dyan! Nandiyan kasali dyan! Okay, mga kababayan, alam niyo mga kaibigan, ulit ko sinasabi ito. Noong panahon namin, 1980s, we are the people. Revolution tayo ang una ng revolusyon sa Pilipinas. Uy, nandito na yung mga kasama ko. Tandaan nyo, tayo ang model ng revolusyon sa buong mundo. 1986, tayo ang modelo. Ang lahat nangyari sa Nepal, Indonesia, sa Sri Lanka, Cambodia, sa atin lang yung kinuha. Pero bakit? Dahil ito, wala ng revolusyon. Pero hindi revolusyon. Ang kailangan natin, People's Initiative, People's Congress. Tayo ang masusunod, hindi si Pangulong Marcos. Tama! Hindi si Pangang. Alam niyo sa totoo lang, noong panahon, noong 1980s, kami ang may hawak na kalasag. Kami ang humaharap noon. Pero ngayon, ako ngayon ang hinaharangan ng kalasag. Pero tandaan ninyo, ang Philippine National Police ay hindi natin kaawayan. Tandaan nyo trabaho lang nila yun. Pero gusto nilang ginagawa natin. Tandaan nyo, gusto ng Philippine National Police ang ginagawa natin. Gusto ng armed forces. Pero sila ay nasa position pa. Kaya ang trabaho lang nila ay protektahan ang gobyerno. Sino ba ang gobyerno? Taong bayan, for the people, by the people, of the people. Sino? Tayo ang gobyerno, mga kaibigan. Tayo dapat ang masusunod. Bakit si Marcos ang nasusunod? Dahil itinalaga natin si Marcos temporary caretaker ng ating bansa, di ba? Nilagay lang natin. Ngayon, dapat bawiin natin ang kapangyarihan na ibinigay natin sa kanya. So mga kaibigan, mula 1986 Revolution, kasama na ako doon. Kasama na ako 1986. Ang edad ko noon ay 26 years old. Okay. Sa Friday na darating, sa sunod na Friday, at hindi natin natapos, tatapusin natin sa Friday. Tatapusin natin sa Friday. Tandaan ninyo, titignan nyo, sa bayan ng Pilipino, tandaan nyo, ang oras na ito, tandaan nyo, ang oras na ito, ano bang oras na yun? Tingnan nyo, pakitingnan ng oras. Alas 4. Alas 4 in punto. Tandaan nyo sa inyong kalendaryo ang sinasabi ni General Vital, Filipino Guerrilla Forces, Retired General Army, Ranger from the Ranger and Special Forces. Ito ang sasabihin ko sa inyo. Hindi na ako magsasalita pagkatapos ng last Friday.
The next Friday, hindi lang ako magsasalita. Kaya tapos na ang aking hinihiling. Dahil, palakpak kayo mga kaibigan. Hindi na ako uulit sa last Friday dahil ayaw ko nang pahirapan ng Philippine National Police na sila ay nagbabantay kung anong gagawin natin. Hindi natin kaaway ang Philippine National Police. Hindi natin kaaway ang armed forces. Pagko sila ay kaibigan natin, gusto nila ginagawa natin, wala lang silang magagawa. Tulad ko, alam ko ang kanilang damdamin dahil 40 years ako sa armed forces. 40 anyos nasa armed forces ako. So alam ko ang nasa forces, nasa isip nila at nasa puso. Mga kaibigan, ulitin ko, sa Friday, hindi na ako magsasalita. Tapos ng laban. People's Initiative. Ano yung batas na yun? Republic Act 67-35. Ayon sa batas, pag ayaw na natin sa gobyerno, gagamitin na natin ang batas na 67-35. Yun ang batas na sinusunod natin. Inatasan tayo ng batas. Pag ayaw na natin gusto sa gobyerno, papalitan natin ang namumuno sa lahat ng kaisa ng gobyerno na corrupt! Corrupt! Magnanakaw! Bilyon-bilyon pesos putang ina nyo! Bilyon ba bilyon? Ang daming Pilipino buhay. Ang daming Pilipino. Ilang tao lang magagaw! Gago ka, Romualdez! Ikaw ang bulot-dulo kasama sa First Lady. Ang utong-utong asawa, si Marcos, at sumusunod sa inyo. Punyeta kayo. I'm sorry for the word. Kasi yun ang naramdaman ng aking puso. Dahil ako isang Pilipino na nalaman sa ating bayan. 40 years ako nag-service sa bayan. Inugol ko tama. Inugol ko tama lahat. Bilang ginawa nyo sa bayan namin. Sa bayan namin. Dinaranta ninyo, putang ina nyo. Putang ina nyo! Dinaranta nyo ang bansang Pilipinas! Dinaranta ninyo mga gato kayo. Sabi ko, Friday, tapusin natin itong laban bago kumaw. Tulad ng hilinga, ibibigay ko sa aking mga dandas at mga kaibigan. Ako, nagmamalasakit. Ako sa mga kababayan ko, kasi ako po ay taga-Mindanao. Ako isang paslit. Ako isang inuutosan. Pinabayaran ako ng 5 centavos, 10 centavos para lang mag-ikip. Pero bakit narating ko ito? Because nagsakripisya ako sa aking buhay, sa aking pamilya, at sa aking bayang Pilipinas. Mga kaibigan, ay nag-remind sa akin. I-reserve ko na yung boses ko kasi medyo nagparamdam yung boses ko. I-receive na ang boses ko sa Friday. Take note, hindi ako nagsisinungaling. Itutusan ako ng Panginoon. Kaya parating ko sa sambayan ng Pilipino, hindi na tayo naghihirap. Palakpak yan! Palakpak! Okay, ganito. Hindi ko na i-discuss ano ang nangyari sa Senado. Anong nangyari sa Kongreso? Anong nangyari sa DPWH? Hindi ko na ikikwento ano ang nangyari sa bansa natin. Nabugbog na tayo sa social media. Ang daming social media. Yung aking messenger, ayaw nang pumibo sa pulo ng forward sa akin ng forward. Please, huwag nyo natin forward dahil hindi na ako makagamit ng messenger ko. Yung mga issue niya, paulit-ulit. Paulit-ulit na ng issue. Ang mas maganda, saan pupunta tayo dito? Yun ang tunay na nakabayan. Mag-monitor kayo, mula kayo hanggang Friday. Yun ang totoo na gagampanan natin. Alam niyo mga nakapwesto ngayon sa gobyerno, sa Philippine National Police, at sa Armed Forces. Yan yung mga kabasto. Si General Torre, Junior ko si General Torre, ang mga kasama ko dyan, 90 pataas. Kasi ako ay contemporary ng 91. So yung mga nakapwesto ngayon ay mga kasangga ko
Nakakabangga ko sila sa mga conferences at kilala ko sila. At nakausap ko rin sila. Tayo na lang hinihintay. Bakit ayaw natin kumilos? Tayo ang hinihintay. Hindi sila. Ang pulis at PNP, hindi sila pwedeng kumilos dahil mayroon silang sinumpaan na protektahan ang konstitusyon. Ha? Protektahan ang konstitusyon at protektahan ang sambayan ng Pilipino. Alam niyo po yung rally sa Sandigan Bayan, yung pulis nagbabantay lang para sa proteksyon ng Pilipino, pero nagalit ako doon. May isang bata na tinapon, sinipa niya yung kalasag. Mali yun. Distraction yun. Disobedience yun. Pwede kang kasuhan. Bakit yung galawin ng pulis? Sinaktan ba kayo? Hindi kayo sinasaktan ng pulis. Unless, sinaktan nyo. Siyempre, tao lang yun. Para magre-response. So, yung tao rin sila may damdamin. Masasaktan rin sila. May tusok damdamin. Kaya, ang pulis ay ating barkada. Yung kapatid nila, anak nila, mga kaibigan nila, ay kasama natin dito. Bakit natin kawal ang pulis? Parang mali, di ba? Ang may gawa lang yan ay makakaliwa. Tandaan nyo, yung New People's Army ay yan yung malalaki. Pero tandaan nyo, ang grupo ko ay mga former NPA, former SPAR unit, ang mga member ko sa Pilipino Guerrilla Force. Kung hindi former NPA, former rebels Muslim, former military retired. Yung Eminilep, under Dr. Suarez, ay naka-affiliate sa aking organisasyon na Filipino Guerrilla Forces. Lahat ng mga organisasyon sa Mindanao ay nakasabit sa aking organisasyon. Sila ay affiliated. Lahat ng nitibo sa Mindanao ay naka-affiliate sa akin. Pati na yung Pagani, yung Sultanit of Sulu, yung Maguindanao, is lahat na yan. Okay, ha? Inom ng tubig. Inom tubig ko na. Okay, magpahinga pa muna. Ikaw! Ang kapangyarihan ay binigay natin sa gobyerno ay binabawi natin base sa Republika 6735. Babawiin natin. People Congress, People's Initiative. Tayo ang makapangyarihan sa mga pulis at sundalo na kaintindi ng batas. Alam niya ang ginagawa natin. Huwag niyo lang silang saktan. Pakiusap ko sa lahat ng mga nagpo-protesta o naman nagpapahayag ng damdamin, hindi niyo dapat saktan ng pulis. Trabaho lang nila yun. Yun ang sinumpa nila, bantayan tayo. Kaya huwag natin silang saktan. Salban ko, saluduhan pa natin sila. Pwede ba? Pwede! Okay. Itong aking sinasabi, pakishare na lang. Share. Hanggang sa dulo, tatapusin natin sa Friday. Ha? Live. Kaya nga, hindi, i-share na eh. Iba yung live, pati share. Talaga wala ka sa business tulad ko. Ilang ka-live na, pero hindi naman sinishare. Hindi ko makala. I-share ninyo. Doon ang update. Update kayo doon. Mag-subaybay kayo doon. Kasi doon ang signal ko. Pero ito ay ayon sa batas. Hindi ako gagawa labag sa batas. Kaya hindi nila ako pwedeng aristuhin kasi inutosan lang ako ng batas. Sino ba ang gumawa ng batas? Sino ang gumawa ng batas? Tao bayan, representative lang natin ang mga congressman. Kaya tawag sa kanila, representative natin sila. So, ano ang ginawa nila? Yan ay gawa ng sambayan ng Pilipino. So, hanggang dito na lang ako, yung corruption, hindi ko na itatakil yan. Kasi mga gago, mga karapal, mukhang pera. Sa ating nga batas, panukala, kung magbago ang panahon, pag isang magulang, isang anak, isang kapatid nagkasala, buong pamilya ay kulong. Konsentidor yan. Konsentidor ang anak, ama, asawa. Bakit? Pero mo, 300,000 ang sweldo mo. Pero pag nag-uwi ka, bilyon-bilyon pesos, di ba pag nanakaw na yun? So dapat na sila ikulong.
Pero may human rights kasi at may simbahan. Parang masama yun. Pero sa akin, ang pipiliin masama kung inuubos ang kamay ng bayan at maraming Pilipino mamamatay sa okay, attorney, ang aking abogado, ito na lang po nag-accept na to. Maraming salamat. Magandang hapon sa inyo lahat. I-share, like, and subscribe. Maraming salamat. Last Friday, uli ko lang panawagan sa inyo. Okay, sige.